Sumunod kayong dalawa sa akin. Galit na utos ni Timothy kay Emily at nag-iwan ng matalim na tingin kay Katibag bago tumalikod. Humahangang sumunod ang tingin ni Jezabel kay Timothy. Napaka-professional nito at hindi sinabon ng husto ang dalawa sa harapan ng empleyado. Nagalit ito hindi dahil pinahihirapan siya, kundi dahil nag-aaksaya ng oras at ng iba pa. Tiningnan niya ang nakatambak na papel na kailangan niyang isprint. Gusto niyang matawa at tama nga ang hinala niya na basura iyon. Na sinadyang pahirapan siya upang sumuko at kusang mag-resign. Pumalatak si Jezabel at natatawang bumalik sa kanyang pwesto. Sa wakas, nakapagpahinga na rin ang mga binti niya, nakaganti rin siya sa dalawa. Napatingin siya sa mga naroon na nakatitig sa kanya. Nang umiti siya ay mabilis na nag-iwas ng tingin at humarap sa kanilang trabaho. Nagmamadaling lumapit si Rock sa dalaga at natutuwang nagtanong. Ano ang nangyari? Kilala mo ba ang gwapong lalaki na iyon? We're not close pero ang sure ako ay masabon ng husto ang dalawang iyon dahil basura ang pinapatrabaho sa akin. Nagsunuran ang iba pa kay Rox at lumapit na rin kay Jezabel. Hindi nila gusto ang dalaga pero natuwa na napagalitan ang kanilang senior dahil sadyang masama ito sa lahat. Inis na lumapit si Lori sa kaibigan. Jezabel, ano ang ginawa mo? Kawawa naman si Evelyn Katibag na pagalitan dahil sa iyo. Nagpantig ang mga tainga ni Jezabel dahil sa narinig mula sa babaeng tinuturing na matalik na kaibigan noon. Tumayo siya at nakangiting hinarap pa ito sa halip na samaan ang tingin. Paano siya naging kawawa? Dahil, hindi maidugtong ni Lori ang iba pang sasabihin, lalo na at nakatingin na sa kanya ang lahat na naroon. Kasalanan ko kung bakit basura ang pinaprint niya sa akin. Sarkastiko niyang tanong kay Lori. Naglikot ang tingin ni Lori at lalo hindi na mahagilap ang sariling dila. Mukhang pinagtatawanan na siya ng mga naroon dahil sa tanong ni Jezabel ay nagmukha siyang stupid. Naawa ka sa kanya pero sa akin ay hindi na kulang na lang ay tambakan niya digi basura upang hindi na makita. Nang uyam niyang tanong pa kay Lori. Akala ko ba ay kaibigan mo si Jezabel? Pero bakit ganyan ka sa kanya? Manghang tanong ni Rox kay Lori. Pilit na umiti si Lori at mabilis na kumapit sa braso ni Jezabel. Nagbibiro lang ako. Alam yan ng kaibigan ko at sanay na siya sa akin na ganito magsalita, di ba? Nilingon pa niya ang kaibigan pagkatanong. I'm not stupid anymore. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Lori at lumayo dito. Bumalik na kayo sa trabaho ninyo at baka ako na naman masisi kapag nakita kayong hindi nagtatrabaho. Walang salitang nagsibalik sa kanilang table ang mga nakaumpok kanina sa working table ni Jezabel. Inis na bumalik na rin si Lori sa table niya at natakot na baka bumalik yung lalaki kanina. Pero sobra siyang nag-aalala kung ano na ang mangyari kina Emily. Malayo na rin ang loob sa kanya ni Jezabel at hindi na mauto. Sa opisina, halos mabingi na si Katibag sa sariling kabog ng dibdib dahil sa lakas ng tibok ng puso. Pagtingin niya kay Emily ay tulad niya rin itong nakayuko lang ang ulo at halatang kabado rin. Now, explain. Galit na butos ni Timothy sa dalawang babae, Sir, inaamin ko po ang kasalanang nagawa ko. Nagpadala ako sa galit at pinersonal ang parusa sa kanya. Hindi ko po naisip na apektado ang trabaho, lalo na ang gamit sa kumpanya, dahil sa pinagawa ko sa kanya. Halos mga tal si Katibag sa pagpapaliwag, Gingy Timothy, alam kong may kasalanan si Evelyn Katibag pero may kasalanan din dito ang intern na iyon at kilala ko siya. Matapang na niyang sinalubong ang tingin ng binata. Kung sa rights lang ay hindi maaring magtangal ang binata na walang pahintulot mula sa kanya. At siya, hindi rin maaring tanggaling na hindi rin dadaan kay Tyrone. Matiim na pinagmasdan ni Timothy si Emily. Hindi niya akalaing ang isang timid na head designer ay ganitong ugali. Isa pa ay ako ang fiancé ni Tyrone, kaya may rights akong turuan siya ng leksyon dahil ibinilin din siya sa akin ng nobyo ko. Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy at amus na pinakatitigan lang ang dalaga. Ang taas ng confident na nito ngayon dahil nobya ng si. Pwede ko ba malaman kung ano ang kasalanan ng intern na iyon para parusahan ng husto? Pasensya po, Timothy. Pero dinala niya dito sa kumpanya ang ugali niyang hindi maganda mula sa bahay, kaya ko tinuruan ng leksyon. Hindi siya marunong gumalang sa nakatataas at gustong maging senyorita lang dito tulad sa bahay. Hindi siya matuto sa buhay kung hindi tuturuan ng aral, kaya sana po ay maintindihan ninyo ako. Mapagkumbaba na paliwanag ni Emily.
Palampasin ko ngayon ang bagay na ito at asahang hindi na maulit pa. Ang personal na problema sa pagitan ninyo ay hindi na dapat dinadala dito ng kumpanya. Makahulugang tingin ang ipinukol ni Timothy sa dalawa babae. Nakahinga ng maluwag si Katibag, mabuti na lang at matapang ang kaibigan at nakayang lusutan ang problemang kinakalharap nila ngayon. Thank you, Mr. Timothy. Matamis na ngiti ang pumaskil sa labi ni Emily at nawala na rin ang kaba na nadarama. Pero makakarating pa rin ito kay ENCU upang siya magpataw ng tamang aksyon sa nangyaring ngayong araw na ito. Mabilis na nabura ang ngiti sa labi ni Emily sa kakatiba dahil sa sinabi ni Timothy. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Emily dahil hindi maaring makarating kay Tyrone ang nangyari kanina. Maari na kayong umalis. Pagtataboy ni Timothy sa dalawa. Nagbaw ang dalawa at nagpasalamat bago nagmamadaling lumabas ng opisina. Nakailangan bugan ng hangin sa bibig si Katibag nang makalayo na sila sa pinto na nilabasan nila. Halos atakehin siya ng nervyos kanina. Magpalamaig ka muna at tiyak na may matang magbabantay na sa mga ginagawa mo, ani Emily bago huminga ng malalim. Hindi ba apektuhan ang relasyon ninyo ng isihi kapag nalamang itong nangyari? Nag-aalalang tanong niya kay Emily. Ako na ang bahala sa bagay na iya. Bigyan mo nag-task si Jezabel na alam mong mahirap gawin pero hindi mahalatang pinag-initan mo. Tumango si Katibag at naghiwalay na sila ng landas ng kaibigan. Bumalik na ito sa opisina nito at siya ay sa area nila lang ang working table. Pagkapasok ni Emily sa opisina ay agad siyang tumawag kay Tyrone. Sa pagkakataong ito ay hindi niya ito titigilan hanggat hindi sinasagot ang tawag niya. Kanina pa tumutunog iyang cellphone mo, bakit hindi mo sinasagot? Tanong ni Jonard sa apo. Tinapos muna ni Tyrone ang paglagay ng ointment sa tuhod ng abuelo bago nilingon ang cellphone. Alam niyang si Emily ang tumatawag. Ganitong oras kasi ay ayaw niyang maistorbo si Jezabel at may trabaho ito. Excuse me po. Sinundan ni Jonard ang apo na tumayo na at lumayo sa kanya. Kung sino man ang tumatawag dito ay tiyak na problema ang dala sa kanyang apo. Tyrone, bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Alam mong halos hindi ako makakain at makatulog dahil sa pag-alala sa iyo. Naiiyak na sumbat ni Emily sa binata. Kung hindi naman importante ang itinawag mo ay about Jezabel. Mabilis niyang turan bago pa nito maibaba ang tawag niya. Napangiti siya nang nanatili sa linya ang binata pero naninugho ang kalooban dahil may oras ito kapag ang pag-usapan ay si Jezabel. Ano ang nangyari sa kanya? Biglang nag-alala si Tyrone lalo na at ilang araw na niyang hindi nakakausap ang dalaga. Naikuyom ni Emily ang kaliwang kamay at tumalim ang tingin sa kawalan. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin sa kanya at dinadala niya ang kanyang ugali sa kumpanya. What do you mean? Kunot noon na tanong ni Tyrone. Tyrone, ang daming may ayaw sa kanya dahil masama ang ugali. Lahat ng tao na alam niyang malapit sa akin ay pinagsasalitaan niya ng hindi maganda. Kahit ang tungkol sa relasyon ninyo ay ipinagkakalat niya na siya ang pakakasalan mo at ako ay mang-aagaw lamang. Napabuntong hininga si Tyrone at naipikit ang mga mata. Naiirita siya hindi dahil kay Jezabel. Ignore her, aayusin ko ang lahat pagka-uwi ko. Napangisi si Emily at naniwala sa kanya ang binata. Kailan ka uwi? I really miss you. Paglalambing niya sa binata. Hindi pa pwedeng iwan si Lolo. Napasimangot si Emily at isa lang ang sinagot sa kanya ng binata. Kung wala ka ng ibang kailangan ay, alam mo bang may nagkakagusto ngayon kay Jezabel? Naikuyom niya muli ang kamay nang hindi ituloy ni Tyrone ang pagbabasa sa tawag dahil kay Jezabel. Well, hindi na nakapagtaka at nakakagulat dahil maganda ang kapatid mo. Dininan pa niya ang huling sinabi. Gusto niyang ipaalala sa binata na hanggang kapatid lang dapat ang pagtingin nito kay Jezabel. Huwag mo hayaang mabuli siya. Malayong sagot ni Tyrone at ayaw niyang pakinggan ang iba pang nais sabihin ng dalaga. Ayaw niyang marinig na may ibang lalaki ang maaring pagtuunan ng pansin ni Jezabel. You know him at hindi ko alam kung paano sila nagkakilala ni Jezabel. Hindi na niya pinatagal pa at sinabi ang pangalan ng lalaki. Nangunot ang noo ni Tyrone at unti-unting nagsisilakbo ang galit sa puso pagkarinig sa pangalan ni Timothy. Sa ugali ni Jezabel, tiyak na sinadya niyang dumikit sa lalaking iyon upang may magamit siya laban sa iyo kapag hindi mo siya pinagbigyan.
Ngumisi si Emily matapos sabihin ang paninira kay Jezabel. Nakikinita niyang madilim na ang anyo ni Tyrone at nakakuyom ang mga kamay. Galit at walang paalam na pinutol ni Tyrone ang tawag. Agad na denial ang numero ni Julia upang utusan ito. Sir, book my ticket now. Po. Parang nabingi si Julia sa utos ng binata at galit pa, I want it ASAP. Hindi na inulir ni Tyrone ang sinabi. Nailayo ni Julia ang cellphone sa tainga dahil sa lakas ng boses ng binata. Napatingin pa siya sa screen ng cellphone at bigla iyong hatahimik. What the fuck? Ano na naman ang ginawa ni Jezabel? Kinilabutan si Julia at galit ang amo niya. Kapag ganoon ang binata ay alam niyang si Jezabel ang dahilan. Hindi na nabura ang ngiti sa labi ni Emily hanggang sa paglabas ng opisina. Pinuntahan niya si Jezabel at kailangan niyang magpakabuti sa harap ng lahat. Napatikwas ang kilay ni Jezabel nang makita ang pagpasok ni Emily. Si Katibag ay kanina pa naroon at mukhang takot nang lumapit sa kanya. Boring na tuloy ang trabaho niya at walang ginagawa. Hindi na rin siya inuutusan ng mga tamad na kumuha ng tubig at itimpla ng kape. Jezabel, ayos ka na ba dito? Kabilang kilay naman niya ang timikwas ng batiin siya ni Emily. Ang mga empleyado ay napalingon sa kanila. Pasensya ka na sa ginawa ni Emily, Katibag kanina. Huwag kang mag-alala at may disciplinary action akong ginawa sa kanya upang hindi na maulit ang nangyari. Pinigla ni Jezabel ang pagtaas ng kilay at maraming nakatingin sa kanya. Alam na niya ang strategy ni Emily at hindi niya hahayaang magtagumpay ito. Bigla siyang nagyuko ng ulo at ang kunwaring nagpunas ng luha. Thank you po, ma'am. Nagulat si Emily sa ginawa ni Jezabel. Nagmag-angat, ito ng tingin ay napaurong siya ng isang hakbang. Totoong may luha sa mga mata ni Jezabel at mukhang kawawa. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa kanya para ganituhin niya. Sobrang sakit ng mga paa ko sa ilang araw na nakatayo lang sa harap ng printer machine. Ang nakakasama pa ng loob ay wala palang kwenta ang mga ginagawa ko. Parang bata na umiyak si Jezabel at may tunog pa iyon. Bumuka ang bibig ni Emily ngunit walang salitang lumabas doon. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin, lalo na at alam niyang nagdadrama lang si Jezabel. Pagtingin niya sa mga naroon ay awang-awa ang tingin kay Jezabel. Mayroon pang nagpunas ng luha ay naiyak sa sobra awa kay Jezabel. Tinakpan ni Jezabel ang bibig at nagyuko ng ulo upang itago ang tunay na nadarama. Yumugyog ang mga balikat niya na animoy dahil sa pag-iyak. Pero ang totoo dahil natatawa na siya. Nakakatawa kasi ang reaksyon ng mukha ni Emily. Jezabel, huwag ka nang umiyak. Alam ko na sa akin ka nagagalit na at gusto akong mapasama sa lahat. Bakit ba hindi mo matanggap na ako ang mahal ni Tyrone? Siyang nagyuko ng ulo at ang kunwaring nagpunas ng luha. Thank you po, ma'am. Nagulat si Emily sa ginawa ni Jezabel. Nagmag-angat ito ng tingin ay napaurong siya ng isang hakbang. Totoong may luha sa mga mata ni Jezabel at mukhang kawawa. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko sa kanya para ganituhin niya. Sobrang sakit ng mga paa ko sa ilang araw na nakatayo lang sa harap ng printer machine. Ang nakakasama pa ng loob ay wala palang kwenta ang mga ginagawa ko. Parang bata na umiyak si Jezabel at may tunog pa iyon. Bumuka ang bibig ni Emily ngunit walang salitang lumabas doon. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin, lalo na at alam niyang nagdadrama lang si Jezabel. Pagtingin niya sa mga naroon ay awang-awa ang tingin kay Jezabel. Mayroon pang nagpunas ng luha ay naiyak sa sobra awa kay Jezabel. Tinakpan ni Jezabel ang bibig at nagyuko ng ulo upang itago ang tunay na nadarama. Yumugyog ang balikat niya na animoy dahil sa pag-iyak. Pero ang totoo dahil natatawa na siya. Nakakatawa kasi ang reaksyon ng mukha ni Emily. Jezabel, huwag ka nang umiyak. Alam ko na sa akin ka nagagalit na at gusto akong mapasama sa lahat. Bakit ba hindi mo matanggap na ako ang mahal ni Tyrone? Natigil siya sa pag-iyak at namamanghang tingin ang ipinukol niya kay Emily. Bakit napunta sa pagmamahala ninyo ang feeling type ko? Gosh, grabing trying hard mo sa pagsiksik sa issue na iyan para lang mapagmukha akong masama. Daig pa ni Emily ang basampal sa magkabilang pisngi dahil sa pamimilusupo ni Jezabel. Narmula ang pisngi niya dahil sa pinaghalong na darama. Nakaramdam siya ng galit at pagkapahiya, halatang pinagtatawanan siya ng lahat dahil sa sinabi ni Jezabel at nagmukha nga siyang trying hard.
Halatang aliw na ang lahat sa kamalditahan ni Jezabel sa halip na magalit dito. Hindi siya papayag. Biglang may kumislap na ideya sa isipan niya na dapat gawin upang maging masama muli ang tingin ng lahat kay Jezabel. Muling natahimik ang araw ni Jezabel nang umalis na si Emily sa harapan niya. Pero hindi siya dapat maging kampante. Alam niyang hindi titigil ang babaeng iyon hanggat hindi siya hagawar ng masama o nakaganti. Pagka-uwi ay cellphone agad ang tinitingnan niya. Ngunit tulad ng ilang gabi ay walang tawag mula kay Tyrone. May message ito para kumustahin siya at ipaalala na kumain and matulog ng maaga. Hindi niya na-replyan ang binata dahil naiinis siya. Balik sa ugaling kuya niya lang kasi ito. Matapos siyang manyakin ay ganito na sila. Nakatulugan niya ang sama ng loob kay Tyrone hanggang paggising. Wala na kasing message at mukhang nakalimutan na siya. Nawalan siyang ganang kumain kahit masarap ang pagkain. May isang linggo mahigit na rin itong wala at sobrang miss na niya. Hindi sapat ang tawag at message lang para maibsan ang pangulila ng puso niya sa binata. Pumasok siyang matamlay at hindi pinapansin ang tingin sa kanya ng lahat. Naninibago siguro ang mga ito at hindi siya hyper. Jezabel, okay ka lang ba? Tanong ni Rock sa dalaga nang makalpit dito. Matipid na umiti si Jezabel at tumango. May utos ka ba o kailangan? Napatingin siya sa folder na hawak ni Rox. May bagong trabaho na ibinigay sa amin si Elif Katibag. Kailangan mong gumawa ng bagong design at ako ang iyong alalay upang matuto. Biglang lumiwanag ang aura ng mukha ni Jezabel at natuwa sa narinig. Ito talaga gawin, ang actual na mag-present ng kanilang design as intern. Sa wakas, may matino na rin akong gagawin. Hindi niya napigilang isatinig ang laman ng isipan. Good mood ngayon si Ines Emily kaya samantalahin niyo. Pang-chichir ni Rock sa dalaga. Talaga? Parang hindi naniniwala na tanong niya kay Rox. Dumating na kasi si Emily kaya hindi na niyon maisip na sumulip pa dito at bumabawi nang magkalayo sila ng ilang araw. Mukhang kinikilig na ani Rox. Pakiramdam ni Jezabel ay biglang dumilim ang paligid niya. Ang puso niya ay parang humina din ang tibok niyon. Nagyuko siyang ulo dahil naiiyak. Kaya pala nakalimutan na naman niya ako. Malungkot niyang bulong sa sarili. Okay ka lang? Tanong muli ni Rox sa dalaga nang mapansin ang biglang pananahimik nito. Iwan mo na lang dyan ang guideline at pag-aralan ko. Kulang sa bunay na anya. Nang wala na sa harapan si Rox at ibinuhos niya ang atensyon sa ginagawa. Dapat masanay na siya mula ngayon at ibalik ang mindset sa huling na buong plano sa buhay. Marahil ng tarma si Lori na sinadyang payagan siya ni Tyrone na umalis upang protektahan si Emily mula sa kanya at hindi dahil para sa ikabubuti niya. Oras ng uwian sa hapon ay hindi siya nakatiis at hinanap niya ang opisina ni Tyrone. Ngunit nakita niya sa hallway ang binata na naglalakad at buhat si Emily. Mabilis siyang nagkubli sa isang sok upang hindi siya nito makita. Saka lang siya lumabas sa pinagkublihan nang makalayo na ang dalawa. Pakiramdam ni Jezabel ay doble ang sakit na nadarama niya ngayon kumpara sa mga nauna. Umasa kasi siya. At sa sobrang sakit ay parang nang manhid na pakiramdam niya. Maging ang mga luha niya ay parang naging bato na rin. Naiiyak siya pero walang luhang lumalabas. Ekes Jezabel. Nilingon niya ang babaeng nagsalita mula sa likod niya at parang hindi pa ito sure na siya ang nasa harapan nito. Biglang sumakit ang tiyan ni Emily kaya dadalhin siya sa hospital. Paliwanag ni Julia sa dalaga kahit hindi ito nagtatanong. Wala nang bago. Matabang niyang tugon at tinalikuran na ang assistant ni Tyrone. Mabilsin na hinabol ni Julia ang dalaga. Miss, inutos ni Tyrone na si I'm not interested. Putol niya sa pagsasalita ng babae at hindi nag-abalang lingunin ang babae. Kinuha niya ang cellphone na nasa bulsa ng suot na trouser saka tinawagan si Jason. Napakamot na lang sa ulo si Julia habang bumununtot sa dalaga. Tinatawag niya ito ngunit ayaw talaga siyang lingunin o kausapin na. Inis na denial niyang muli ang number ni Jason nang walang sumagot sa una niyang tawag. Bakit? Pabulong na tanong ni Jason sa kaibigan. Samahan mo kung kunain sa labas saka sunduin mo na rin ako. Pumalatak si Jason at kung makadermand ang kaibigan. Parang ang lapit ko sa iyo at magkapareho ang oras ng trabaho natin. Aroganting tugon niya sa kaibigan. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki.
Maktol na ani Jezabel sa kabinabaan na ng tawag ang kaibigan. Miss, ako na lang ang sasama, hindi natapos ni Julia ang pagsasalita nang biglang tumakbo si Jezabel palayo sa kanya. Kuya! Wala sa sariling tawag ni Jezabel sa lalaking kakalabas lang sa isang opisina. Nakangiting nilingon ni Timothy ang dalaga. Parang bata itong tumatakbo palapit sa kanya. Be careful. Hinahapong humiti si Jezabel sa binata nang nasa harapan na niya ito. Uwi ka na po. Matama na pinagmasdan ni Timothy ang dalaga. Nakangiti ito pero baka sa mga mata nito ang lungkot. Pwede pong makisabay? Nakagat niya ang ibabang labi matapos sabihin ang kailangan sa binata. Alan kasi niyang hindi siya masundo ng driver ni Tyrone at kasama nito ngayon ang binata. Let's go! Umiti si Timothy sa dalaga at bahagyang ginulo pa ang buhok nito. Totoong napangiti na si Jezabel at nauna pang maglakad palabas ng naturang building. Mabuti na lang talaga at nakita niya si Timothy. Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas bago kita ihatid sa inyo? Masuyong tanong niya sa dalaga. Tumambo siya sa binata. Gutom na rin siya kaya hindi na siya nagpakipot pa. Gusto niya rin ng kausap upang hindi maisip ang nakita kanina. Nakakainggit yung buhatin kahit sa harap ng maraming tao. Dinala ni Tyrone sa restaurant pero malapit lang sa dorm nito. Pagkaupo nila sa loob ng restaurant ay itinanong niya ang dalaga. Alam mo bang dumating na ang kuya Tyrone mo? Sandaling natigilan si Jezabel pagkarinig sa pangalan ng lalaking kinainisan ng ilang araw na. Tikom ang bibig na tumango siya at inayos ang pakaupo. Hindi na muling nagtanong pa si Timothy at ramdam niyang ayaw ng dalaga pag-usapan ang tungkol kay Tyrone. After nito, may gusto ka pa bang pupuntahan o gagawin? Tanong ni Timothy sa dalaga. Wala na po at gusto kong matulog ng maaga. Good girl! Ginulo pa ni Timothy ang buhok ng dalaga sa kanilagyan ng pagakin ang plato nito. Eat well! Nagpasalamat si Jezabel sa kapilit na ninguya ang pagkain. Upang hindi na maisip pa si Tyrone ay si Timothy ang kinulit niya at tanong tungkol kay Trix. Gusto niyang malaman kung nasaan na ang ina ng anak nito. Mabuti na lang at hindi nakukulitan sa kanya ang binata. Your phone. Turo ni Tyrone sa cellphone ng dalaga nang tumunog na naman igon. Mabilis niyang dinampot ang cellphone at sa halip na sagutin ang tawag ay pinatay niya iyon. Nangunot ang noo ni Jason nang biglang naputol ang tawag niya sa kaibigan. Nakonsensya kasi siya at nasungitan niya kanina. Ngayon ay nag-alala siya at mukhang galit sa kanya ang kaibigan dahil pinatayan siya ng tawag. Baka importante ang tawag na iyon, tanong ni Timothy sa dalaga. Hindi naman. Maiksi niyang sagot sa kapinunasan ng tissue ang bibig. Muling natahimik silang dalawa hanggang sa mamasamay na sa sasakyam. Kung may problema ka ay huwag kang mangiming lumapit sa akin, okay? Masuyong ani Timothy sa dalaga. Thank you po. Pasalamat niya kay Timothy. Pagkababa niya sa sasakyan ng binata ay nagpasalamat lang siya dito. Hindi pa siya nakarating sa kanyang silid ay tumunog na naman ang cellphone niya. Ayaw niyang makipag-usap kaya turn off na niya ang self upang walang maingay na. Napamura si Jason nang hindi na makontak pa ang kaibigan. Nag-aalala siya na baka kung ano na namang kalokohan ang naisip nitong gawin para lang sa atensyong nais makuha. Mabilis niyang denial ang numero ni Tyrone upang tulungan siyang alamin kung nasaan na si Jezabel. Tyrone, okay na ako. Pwede na ba tayong umuwi? Paglalambing ni Emily sa binata. No, may kinuha akong bago ng doktor upang masuri ng husto ang sakit mo at mukhang lumala. Biglang kinabahan si Emily, hindi niya alam kung bakit parang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon ay pinagdududahan na ng binata. Mabilis niyang hinawakan ito sa kamay upang pigilan na tumawag ng doktor. Tyrone, alam kong pagod ka sa biyahe at sinalubong ka pa ng maraming problema sa kumpanya kanina, kaya ayaw ko na maabala ka pa ng husto dahil sa akin. It doesn't matter. Nangako ako sa iyo noon na alagaan ka at tulungan kaya ginagawa ko ito. Pilit nang umiti si Emily sa binata kahit nasasakta dalawa di sa kaalar ng hindi dahil sa pagmamahal. I know. Pero okay na ako, please I want to go home at para makapagpahinga ka na rin. Hindi maari dahil hinimatay ka kanina. Matigas na tura ni Tyrone. Lalabas na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makita kung sino ang caller ay agad niyang sinagot. Nakakausap mo ba si Jezabel?
Nangunot ang noo ni Tyrone. Kaninang tanghali lang siya dunating at hindi nagawa silipin ang dalaga kanina dahil maya problema siyang hinarap sa kumpanya. Hindi niya rin ito napuntahan ng mag-uwian dahil hinimatay si Emily dulot ng matinding pananakit ng tiyan. Tumawag kanina at nagpapasundo pero hindi ko napagbigyan at nasa trabaho ako. Ngayon ay hindi ko makontak, baka kung ano na namang naisip gawing kalokohan na ikapahamak ng sarili niya. Dugtong pa ni Jason at nababahala siya. Anong oras kanya tinawagan? Inutusan ko ang assistant ko kanina na ihatid siya pa uwi dahil dala ko ang sasakyan at dinala sa hospital si Emily. Shit, nakauwi ka na at mas inuna mo ang babaeng iyan. Angil ni Jason sa lalaki. Bahala ka na sa buhay mo kung paano mo suyuin pa ang babaeng iyon na ikaw din ang nag-spoil. Nadadamay pa ako dahil sa pinaggagawa mo. What? Hello? Hello? Galit na nasipa ni Tyrone ang paa ng kama nang wala na sa kabilang linya ang kausap. Tyrone, si Emily na naman ba? Hayaan mo at ako ang kakausap sa kanya at ipaliwanag na wala siyang dapat ikaselos. Malungkot na tura ni Emily tiningnan lang ni Tyrone ang dalaga saka muling tumingin sa cellphone. Napahigpit ang dalklot ni Emily sa kumot nang hindi siya sinagot ng binata. Noon kapag ganoon ang sabihin niya ay nagagalit ito at sinasaway siya na huwag gawin ang ganoon dahil wala siyang kasalanan. Pero ngayon, parang naliwala na dito ang nararamdaman niya. Kung hindi pa siya magpanggap na hinimatay kanina dahil sa akit ng tiyan ay hindi siya pagtuunan ng pansin. Mabilis na tinawagan ni Tyrone si Jezabel ngunit tulad ng sinabi ni Jason ay hindi ito makontak kaya nababahala na rin siya. Naisip niyang si Julia ang tawagan upang alamin kung nasaan na ito at si Jezabel. Sir, sorry pero hindi ko kasama si Ma'am Jezabel, eskabadong sagot ni Julia. What? Dumoble ang kaba na nadarama ni Tyrone at magdidilim na ang paligid. Di ba ibinilin ko siya sa iyo? Pagalit na tanong niya sa babae. Opo pero ayaw niyang magpahatid at mukhang galit nang makita ka na buhay si Emily. Naihilamos ni Tyrone ang palad sa mukha at biglang namroblema kung paano ngayon suyuin si Jezabel. Pero huwag po kayong mag-alala at kasama niya si Timothy. Bawi ni Julia upang hindi na magalit ang binata. Napatiimbagang si Tyrone pagkarinig sa parangalan ng lalaki na dahilan kung bakit naging busy siya kanina at nawala ang time kay Jezabel. Sa tingin niya ay hindi lang naging coincidence ang lahat kaya kasar na nito si Jezabel ngayon. Tyrone, saan ka pupunta? Tawag ni Emily sa binata nang humakbang ito paalis. Kailangan kong hanapin si Jezabel. Pero wala akong kasama dito. Umakto siyang masakit muli ang tiyan upang hindi makaalis ang binata. Tatawagan ko si Nida upang samahan ka dito. Mariing naglapat ang mga labi ni Emily at nangangalit ang mga ngipin dahil sa inis. Alam niyang hindi niya mapigilan sa pag-alis ang binata kahit mangisay pa siya siguro dahil sa sakita. Pagbukas ni Tyrone ng pinto at tama namang pagdating ng kaibigang si Jay. Dala nito ang medical results ni Emily. Paalis ka, tanong ni Jay sa kaibigan. First time niya hawakan ang medical record ni Emily dahil may sarili itong doktor na pinagkakatiwalaan umano. Kumusta ang kondisyon niya? Malayo niyang sagot sa kaibigan at ipinagliban muna ang pag-alis. Nawala ng time kay Jezabel. Sa tingin niya ay hindi lang naging coincidence ang lahat kaya kasama nito si Jezabel ngayon. Tyrone, saan ka pupunta? Tawag ni Emily sa binata nang humakbang ito paalis. Kailangan kong hanapin si Jezabel. Pero wala akong kasama dito, umakto siyang masakit muli ang tiyan upang hindi makaalis ang binata. Tatawagan ko si Nida upang samahan ka dito. Mariing naglapat ang mga labi ni Emily at nangangalit ang mga ngipin dahil sa inis. Alam niyang hindi niya mapigilan sa pag-alis ang binata, kahit mangisay pa siya siguro dahil sa sakita. Pagbukas ni Tyrone ng pinto at tama namang pagdating ng kaibigang si Jay. Dala nito ang medical results ni Emily. Paalis ka, tanong ni Jay sa kaibigan. First time niya hawakan ang medical record ni Emily dahil may sarili itong doktor na pinagkakatiwalaan umano. Kumusta ang kondisyon niya? Malayo niyang sagot sa kaibigan at ipinagliban muna ang pag-alis. Binuklat ni Jay ang folder kung saan nakalagay ang laboratory results para kay Emily. Tumingin siya sa babae na halatang kinakabahan nang makita siya. Wala akong makitang problema sa katawan niya. About her acute gastritis,
matagal na rin itong nagamot at hindi ko nakitaan na ito ang reason kaya siya hinimatay. Nangunot ang noo ni Tyrone at tumingin kay Emily. Hay, hindi ko alam kung bakit ako hininatay kanina. Defensive na paliwanag ni Emily sa binata. Lalong dumilim ang anyo ni Tyrone at hinarap ang kaibigan. So after the operation noon ay hindi na bumalik ang sakit niyang iyon? Yes, ito ang result ng laboratory niya. Maari na rin siyang lumabas kung gusto mo. Umalis na si Jay matapos magsalita. Mapahigpit ang hawak ni Tyrone sa laboratory results ni Emily. Mariing naglapat ang mga labi niya nang maalala ang sinabi ni Jezabel noon. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ginagamit na lang niya ang dating sakit niya upang manatili ka sa tabi niya. Ako ang totoong may sakit, hindi siya. Wala rin akong kasalanan sa pagkain kinain niya, kaya sumakit ang tiyan niya. Mariing naipikit ni Tyrone ang mga mata matapos maalala ang hinagpis ni Jezabel noon sa kanya. Ilang buwan lamang ang nakalipas mula nang magkaroon ng fever si Jezabel. Iniwan niya ito at mas piniling alagaan si Emily dahil nalaman niyang bumalik ang sakit nito sa tiyan dahil sa pinakain ni Jezabel. Tyrone, I'm really sorry kung nasayang ang oras mo sa akin ngayon. Pero hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nawalan. Ginawa mo ba ito upang hindi ko mapuntahan si Jezabel kanina? Malamig niyang putol sa pagsasalita ni Emily. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Emily at nagulat sa tanong ng binata. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ko lang napagtagni ang lahat mula nang maoperahan ka. Sa tuwing kailangan ako ni Jezabel ay nagkakasakit ka. Napipilan si Emily at natakot sa iba pang maaring natuklasan ng binata. At iyong pagkaing isinisi mo kay Jezabel noon. Dumilim ang anyo ni Tyrone habang nakatingin kay Emily. Tyrone, hindi kita maintindihan. Totoong masakit ang tiyan ko kaya enough. Angin ni Tyrone sa dalaga at naikuyom ang mga kamay. Alam mo, ang pikaayaw ko sa isang tao ay sinungaling. Napaluha na si Emily at tangkang hahawakan sa kamay ang binata, ngunit lumayo sa kanya. Tyrone, hindi ko kailangang magsinungaling. Alam mo ang naging buhay ko at ibibigyan kita ng chance ngayon na magsalita ng totoo. Natakot si Emily sa paraan ng tingin sa kanya didi binata. Wala siyang magawa kundi ang lumuha habang umiiling. Ano ang nagawa ko para pagdudahan mo? Hindi mo na sana ako tinulungan pa sa umpisa pa lang at kinupop kung sa bandang huli ay sisihin mo sa bagay na hindi ko alam. Masama ang loob na sumbat niya rito. Mabilis na iniwas ni Tyrone ang tingin sa dalaga. Sa simula pa lang ay sinabi ko sa iyo kung gaano kaimportante sa buhay isa ko si Jezabel. Napahagulhol na siya ng iyak at dobleng sakit ang marinig sa bibig ng binata ang bagay na ayaw niyang marinig. Ang akala niya ay nagkaroon na siya ng puwang sa puso nito. Puwang na maaring magamit upang maagaw ang puso nito mula kay Jezabel. Walang salitang iniwan na ni Tyrone ang dalaga at nagmamadaling lumabas ng silid. Tinawagan niyang muli ang assistant niya upang alamin kung naasan na ngayon si Timothy. Nangunot ang noo ni Timothy nang sabihin ng kanilang katulong na may bisita siya at pangalan ay si Tyrone. Iniwan na muna niya ang anak na naglalaron sa silid niya at nilabas ang lalaki. Agad na tumayo si Tyrone nang makita si Timothy. Nasaan si Jezabel? Blanko ang ekspresyon ng mukha ni Timothy at malamig ang tinging isinalubong kay Tyrone. Bakit sa akin mo siya hinahanap? Alam ko na ikaw ang kasama niya kanina at hindi ko siya makontak ngayon. Ipinamulsa ni Timothy ang dalawang kamay sa suot na cotton short. Deserve mo kung ayaw kanyang kausapin na. Dumilim ang anyo ni Tyrone at pinigilan ang sariling na mapikon sa kaharap. I know. Tumaas ang mga kilay ni Timothy at aminado ang lalaki sa harapan niya. Gusto kong bumnawi sa kanya kaya please, hayaan mong makausap ko siya ngayon. Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy at amused sa kaharap. Naintindihan ko ang nararamdaman mo pero sorry at hindi kita matulungan. Natigilan si Tyrone at tumingin sa paligid, nagbaka sakaling makita si Jezabel. Wala siya dito at hinatid ko sa dorm niya after naming kumain sa labas. Nakahinga ng maluwag si Tyrone at safe ang dalaga. Kapag kinausap ka, huwag mo na sanang hayaang sumama ang loob sa iyo. Sinserong payo ni Timothy sa binata. Wala sa sariling napatango si Tyrone sa lalaki. Salamat! Dahil kapag lumapit siyang muli sa akin, ay baka hindi ko na siya pakawalan pa lalo na at gusto siya ng anak ko na maging ina. Tinatakot mo ba ako? Naasar na tanong ni Tyrone at sinamaan ng tingin ang kaharap.
Honest si Jezebel at totoong magmahal. Kayang magtiis at lumalaban para sa taong mahal niya. Hindi ko pa siya lubusang kilala pero alam kong dumanas siya ng hindi maganda upang ipaglaban ang pagmamahal niya sa iyo. Malayong sagot ni Timothy sa lalaki. Parang may pumiga sa puso ni Tyrone dahil sa mga sinabi ni Timothy. Hindi niya maitanggi kung ano ang speculation ng lalaki dahil natauhan na rin siya kanina. Huwag mo na rin sanang hayaang mabuli siya sa mismong kumpanya mo. Dugtong pa ni Timothy. Nangalit ang bagang ni Tyrone at hindi na nagtanong pa kung ano ang ibig sabihin ni Timothy. Hindi na ako magtatagal. Salamat muli at pasensya na sa abala. Tinanguan lang ni Timothy ang binata at hinatid ito hanggang pinto. Pagkasakay sa sasakyan ay agad na pinaharurot ni Tyrone ang kotse. Humigpit ang hawak niya sa manubela at namura ang sarili. Habang nagmamaneho ay tinawagan niyang muli si Jezebel, ngunit operator ang sumasagot. Kung pwede niya lang paliparin na ang sasakyan upang marating agad ang dorm na tinutuluyan ng dalaga. Nagising si Jezebel dahil sa kanyang ka-roommate. Ang aga niyang nakatulog dahil sa pagod ng kakaiyak. Nainis siya at bakit ginising pa siya nito, naalala na naman tuloy niya ang kinasama ng loob. 10:00 pa lang ng gabi at tiyak na hindi na siya muli malatulog pa. Sorry, nasa ibaba kasi ng building ang boyfriend mo. Nahihiyang humiti si Patty sa dalaga. Nakiusap nang makita Alco kanina na kausapin mo daw siya at sagutin ang tawag niya. Nangunot ang noo ni Jezebel at hindi nahulaan kung sino ang tinutukoy ng babae. Pagtingin niya sa cellphone at naka-off pa rin pala iyon. Inaantok na bumangon siya at sinilip ang taong tinutuloy ng babae mula sa bintana. Biglang nawala ang antok niya nang makilala si Treon. Umalis siya sa kinatayuan na para bang takot makitang binata, kahit malabong mangyari iyon. Hindi mo ba siya lalabsin? Tanong ni Patty nang bumalik sa pagkahiga si Jezebel. Inaantok pa ako. Hayaan mo siya at uwi rin iyan. Nagkibit balikat na lamang si Patty saka pumasok sa banyo upang magpalit pantulog. Napabuntong hininga si Jezebel makalipas ng ilang minuto. Hindi na nga siya makabalik sa pagtulog kaya napilitan siyang buksan na ang cellphone. Binuhay niya iyon hindi para kausapin si Tyrone. Gusto niyang manood ng movie at pampaantok na rin. Ngunit sunod-sunod na message ang natanggap niya mula kay Jason at Tyrone. Ayaw niyang lumambot muli ang sugatang puso, kaya kay Jason na message lang ang binasa niya. Brat, kung galit ka sa gagong iyon ay huwag mo ako idamay. Alam mong nag-aalala na ako kung nasaan ka at hindi ka pa makontak. Malungkot na humiti si Jezebel matapos mabasa ang message ni Jason. Galit ito pero tonong malambing pa rin ito sa chat. Reply na lang niya ito at baka hindi pa makatulog kakaisip sa kanya. Nakatulog ako ng maaga. Don't worry about me at sanay na itong puso kong masaktan. Huwag kang mag-alala at kinadina ko nab ito kanina upang hindi na masaktan pa. Nang makita ni Tyrone na online na ang dalaga ay mabilis niya itong tinawagan. Ngunit ganoon na lang ang dismaya niya nang agad iyong putuli ng nasa kabilang linya. Bumagsak ang mga balikat niya nang makitang block na siya ng dalaga. Nakahinga ng maluwag si Jason nang mabasa ang reply sa kanya ng kaibigan. Kahit alam niyang nasa dorm lang ito kanina pa ay ang aalala pa rin siya. Napangisi siya nang makitang tumatawag si Tyrone. Kinakausap ka na ba niya? Tanong ni Tyrone. Bakit? Pahintamad na tanong ni Jason dito. Kumusta na siya? Ayos lang ba siya? Nangunot ang no-zero ni Jason. Bakit hindi mo siya tanungin at sa akin ka nagtatanong? Block niya ako. Hindi napigilan ni Jason ang tawa at nagkaroon pa iyon ng tunog. So totoo pala ang sinabi niya sa akin na mula ngayon ay hindi ka na niya mamahalin at kakalimutan na kahibangan niya sa iyo. Daig pa ni Tyrone ang nakakita ng multo sa narinig, napailing siya at hindi matanggap ang narinig. No, hindi ako papayag. Deserve mo iyan. Ang gago mo kasi at ilang beses na sinaktan ang kaibigan ko. Tama lang na mapagod ang puso niya sa pagmalhal sa iyo. Pang-aasar pa ni Jason sa lalaki. Kapag hindi mo ako tutulungan na mapatawad niya ay kalimutan mo na rin ang alok kong tulong sa iyo. Matigas na panakot ni Tyrone dito. Hoy, ibang usapan iyan. Angal ni Jason. Kaya kailangan mo akong tulungan. Napabuga ng hangin sa bibig si Jason. Ang sama ng tingin niya sa cellphone pero naging mahinagon ang reply niya sa lalaki. Pare, hayaan mo na muna siya ngayong gabi.
Nagsiselos lang iyon at nagtampo. Bukas ay maging okay din kayo basta suyuin mo lang. Ipakita mo na mas mahalaga siya sa buhay mo kaysa kay Emily para mahalin kanyang muli. Napaismid siya matapos masend ang mahabang payo sa lalaki. Asar pa rin siya dito hanggat hindi okay ang kaibigan niya. Ayaw ni Tyrone na pati ang kaibigan ni Jezabel ay magalit sa kanya, kaya sinunod niya ang payo nito. Tuningala muna siya sa building ng dorm bago sumakay sa kotse at umalis na. Disappoint na sinundan ng tingin ni Jezabel ang palalayong sasakyan mula sa bintana. Ang akala niya ay hindi ito aalis hanggat hindi niya kinakausap. Pagbalik sa higaan ay parang sira na unblock niya ang binata. Tiningnan niya ang mga message nito. Baby, are you mad? Gusto sana kitang surprisahin kanina pero ang daming problema sa opisina nang dumating ako. Lalo lamang siya nainis matapos mabasa ang unang message ng binata. Baby, dinala ko kanina sa hospital si Emily dahil hinimatay. Please huwag ka nang magtampo. Inis na inihampas niya ang unan sa cellphone matapos mabasa ang isa pa nitong message. Baby your ass. Singhal niya sa cellphone. Marami pang message like nakikiusap na sagutin ang message nito at tawag. Ayaw niyang pakastress ng husto kaya naisip na lang niyang makinig ng music. Nagsuot lang siya ng headset upang hindi maistorbo ang kasama sa room. Hindi niya alam kung may oras na siyang nakapikit lang at nakikinig ng masayang tugtugin. Mukhang nakatama sa jackpot si Tyrone nang makitang online ang dalaga at hindi na siya nakablock dito. Naisip niyang mag-selfie habang nakasandal sa headboard at pinadala dito. Maging ang paligid ng silid ay kinuhanan niya rin at send sa dalaga. Nangunot ang noo ni Jezabel nang makatanggap ng message mula kay Tyrone. Nagulat pa siya nang makita ang mga larawan. Naiinis siya habang pinakatitigan ang gwapong picture ng binata. Nakapaglaway na runan kasi at first time itong nag-selfie para sa kanya, kaya na-touch na naman ang malandi niyang puso. Hindi ito nakangiti pero ang tingin ay parang nang aakit. Nakasandong puti pa ito kaya kita ang namumukol na braso at malapad na mga balikat. Baby, dito ako natulog sa pad. Mula ngayon ay dito na ako titira hanggang sa makagraduate ka. Nakagat niya ang ibabang labi at ang bilis na naman ng tibok ng puso niya. Nayakap niya ang unan at pinigilan ang sariling mapatili dahil sa tuwa. Ang saya niya sa kaalamang hindi nito kasama si Emily. Pero natigil ang kilig na nadarama nang mabasa ang message ni Jason. Alam kong mahal mo pa rin ang gagong iyon. Pero sana ay huwag ka nang marupok sa pagkakataon na ito. Hayaan mo na siya ang maghabol naman sa iyo upang patunayan na ikaw ang mahal niya. Mahabang message ni Jason sa kaibigan. Kahit panira sa pantasya niya ang kaibigan ay hindi siya nagalit dito. Tama naman kasi ito. Pero ang tanong ay kung mahal ba siya ni Tyrone bilang isang babae at hindi bilang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga siya at muling block si Tyrone. Ayaw na niyang kiligin at sakit lang sa puso kapag natauhan siya. Ipinikit na niya ang mga mata at pinilit ang sarili na matulog. Nasa isipan ay bahala na bukas, dapat itatak niya sa isipan na kailangan niyang pumasa sa intern upang makagraduate sa pag-aaral. Galit na galit si Emily nang dumating sa bahay at wala si Tyrone. Hindi talaga siya binalikan kanina sa hospital kaya mag-isa siyang umuwi. Ang balak na panunuyo sa binata ay hindi magawa at wala si Tyrone. Umalis na si Nida sa harapan ng dalaga at baka sa kanya na naman ibunton ang galit nito. Habang tumatagal ay mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin kaya nag-aalala siya para sa sarili. Kapag bumalik si Jezabel at maging reyna sa mansion ay tiyak na wala na siyang lugar dito. Nakailang buga ng hangin si Emily habang nanlilisik ang mga mata dahil sa galit. Hindi niya matanggap na wala na siyang halaga sa puso ni Tyrone ngayon at si Jezabel na lang ang inaalala. Pagkaiwan sa kanya kanina sa hospital ay hindi na siya binalikan. Ni hindi rin siya kinakamusta ngayon kung nakauwi na ba o nasa hospital pa rin. Malalim na ang gabi kaya siguradong hindi na ito uwi pa. Relax, hindi ka maaring pumangit dahil sa galit at selos. Kausap ni Emily sa sarili habang nakaharap sa malaking salamin. Inayos ni Emily ang sarili at ngumiti habang nakipagtitigan sa reflection. Hindi siya dapat pasumungko at malayo na ang narating niya. Bukas, babawi siya at hindi siya papayag na napalapit muli si Tyrone sa babaeng iyon. Nagawa na niyang paalisin ang bahay si Jezabel upang malayo kay Tyrone kaya dapat hindi masayang ang mga ginawa niya. Mainit ang ulo na pumasok si Tyrone sa opisina.
Ang akala niya kagabi ay ok na sila ng dalaga, kahit hindi nag-reply sa message niya. Pero nagulat na lang siya ngayong umaga at nakablock na naman siya. Good morning sir, coffee. Bati ni Julia sa binata kahit nakikitang bad morning ang mayroon sa amo. Tawagin mo si Jezabel at siya ang pagdalhin mo dito ng kape. Walang salitang lumabas ng opisina si Julia. Mukhang may nagawa na namang kasalanan ang paborito nitong babae kaya mainit ang ulo. Sa area, nakasimangot na nilingon ni Jezabel si Emily mukhang maaga itong maghahasik ng bad vibes sa kanya. Alam mo bang nakalil na si Tyrone? Nakangiting tanong ni Emily sa dalaga habang pinapasadahan ng daliri ang gilid ng computer ni Jezabel. Of course, ako pa ba mahuhuli? Nakita ko nga rin kung paano kang magpanggap na hinimatay para makatsansing sa kanya. Sarkastiko niyang tugon sa babae. Pilit na humitin si Emily at hindi pinakitang napipikon siya sa pagiging arogante ng babae. So, how do you feel na ako ang mas mahalaga sa buhay ni Tyrone? Nang aasar niyan tanong dito. May dapat bang ikainggit sa pagbuhat niya sa iyo kahapon? Hindi mo ba alam na gentleman si Tyrone? Na kahit katulong ang himitayin ay bubuhatin niya at sadalhin sa hospital. Pumaskil ang nang aasar ng ngiti sa labi niya upang ito ang mapikon sa inumpisahan nito. You bitch eh. Sandali siyang tumigil sa pagsasalita at napalakas ang boses niya. Tumingin si Emily sa paligid at nakahinga ng maluwag na dahil tutok sa trabaho ang mga naroon. Ang katabi ni Jezabel ay si Lori kaya kahit naririnig ang pag-uusap nila ay safe. Pinaalam niya rin ba niya sa iyo kung sana siya natulog kagabi? Patuloy niyang pang-aasar sa babae. Hindi siya sure at bala mapahiya siya sa confident niyang pang-aasar dito pero bahala na. Nangalit ang bagang ni Emily at pilit pinanatiling kalmado. Naman! Taas noon niyang sagot dito kahit hindi totoo. Naikuyom ni Jezabel ang kamay at nagagalit na siya kay Tyrone. Paulit-ulit na lang na sinasaktan ang tanga niyang puso. Napangisi si Emily at halatang napikon niya ang babae. Gagatungan pa sana niya nang biglang dumating ang assistant ni Tyrone. Is Jezabel, pakidalhan po ng kape si Sir Tyrone. Tumikwas ang kilay ni Jezabel nang marinig ang sinabi ng babae. Kailan pa ako naging sekretary niya? Naninibog ho ang puso ni Emily sa narinig pero natuwa siya sa pagtataray ni Jezabel. Napatingin na dito ang mga naroon at ang lakas ng boses nito. Napakamot sa ulo si Julia, mukhang parehong sira ang araw ng dalawa at nadadamay pa siya.